Nasubukan nyo na ba ang buko pandan ko? Isa na naman po tong panibagong flavor na naman po sa ice candy na hindi na naman po natin lulutuin. Ito lang naman po ang klaseng ice candy na walang cornstarch na hindi na po kailangan lutuin. Maliban lang po sa gelatin. Niluluto po kasi siya para makagawa po tayo ng jelly. Ito lang naman po ay dagdag flavor at dagdag kulay na rin po sa ating buko pandan flavor. Para naman sa ganon ay maging makulay naman po ang ating ice candy. So naglagay nga pala ako dito ng 8 cups of water sa isang sachet na gulaman powder. And then, nag-add na rin po ako ng 1 cup of white sugar. At pagkatapos ay haluin po talaga natin ng maigi guys para ma-dissolve po ang ating gulaman powder at saka yung asukal na nilagay po natin. At pagkatapos ay isalag po natin at pakuluan sa mahinang apoy. Isi-set aside muna natin siya at palamigin para naman sa ganun mamaya ay magiging jelly na po talaga ang ating gelatin. Hinati ko nga pala ito sa dalawa guys kasi ang isang kalahati guys ay hihiwain ko talaga na into cubes tapos at ang isa namang kalahati guys ay ihahalo ko po sa aking mixture. So maglagay lang po tayo ng isang mangkok na buko strips guys. Bali 2 piraso po talaga ang binili kong buko at pinakuskus ko po talaga ni Manong yan. Para hindi naman po ako mahirapan sa kalisod. So ang presyo nga pala sa aking buko guys ay 40 pesos per each. So 2 po ang binili ko. So nagkakahalaga po ng 80 pesos ang aking buko. Bali, gumamit nga pala ako dito guys ng 2 latang flavored condensed milk at dahil buko pandan flavor po ang ice candy ang gagawin po natin for today's video, so buko pandan din ang gagamitin po natin condensed milk para naman sa ganon malasang malasa po ang ating buko pandan flavor. Ang sukat nga pala sa aking flavored condensed milk guys ay 390 ml. At pagkatapos ay naghalo na rin po ako ng 2 latang evaporated milk na ang sukat nito ay 360 ml. So ito na guys ang kalahati ng aking gelatin. So medyo lumamig na siya ng kaunti guys pero hindi pa po siya nagiging solid. So malabnaw lang po ang dating niya. So ayan na guys, hinalo ko siya kasi pangdagdag kulay na rin po sa aking buko pandan. So ito na guys ang kalahating gelatin guys. Lumamig na siya at tumigas na talaga siya. So ready na po talaga siyang hihiwain into cubes. So ito pala ang tubig ng buko guys. Bali isasalin ko talaga siya para mas lalo pong sumarap yung aking ice candy. Pero kung ayaw nyo pong isalin guys kasi matatakot po kayong mapapanis yung ice candy, mapapanis naman po talaga yan pag may tubig ng buko. Lalo na pag hindi po mabenta kaagad-agad yung ice candy, so mas maigi pong tubig na lang po ang i-replace nyo sa tubig ng buko.
Pero kung gusto nyong pangkonsumo lang talaga ang gawin yung ice candy guys, yung pangkain lang talaga sa bahay, ay pwede na talaga ito. Pero kung nadadamihan po kayo sa ingredients ko, pwede nyo naman pong hatiin po ito. Pero kung negosyo po talaga ang hanap nyo at gusto nyo pong kumita, syempre dagdagan po talaga natin yan ng pampadami. So magdagdag po tayo ng 5 cups of white sugar, pangdagdag tamis po sa ating ice candy. Syempre magdagdag po tayo ng 2 litrong tubig or 10 cups of water. Tapos haluin mo ng mabuti guys, mekos-mekos mo yan para naman sa ganon ay ma-dissolve yung asukal na nilagay po natin. And then, last but not the least, ang ating salt. So, 1 teaspoon of salt ang ilagay po natin. Pambalance lang po yan sa ating tamis, guys. Yan po talaga ang sekreto po sa ating ice candy, guys. Para naman sa ganun ay hindi po madaling maumay po ang ating mga suki. So, ito na guys. This is for the final. So, dito na po natin malalaman kung gaano po karaming ice candy na magagawa po sa isang batch. So, meron po akong baso. Karugtong lang naman po ito sa aking pag-ice candy, guys. Ito lang naman po ay sukatan ko po kung gaano po kahaba ang aking ice candy. Meron din po akong imbudo guys. Isa lang naman po ito sa pinaka-importanting gamit po sa pag-ice candy. Para naman po sa ganun ay maitakal po talaga natin ng maayos ang ating ice candy. So every now and then guys, haluin mo ang ice candy mixture mo para naman sa ganun sa pagtakal mo ay magkakalaman po ang inyong ice candy. So gumamit nga pala ako dito guys ng 2 pack na ice candy wrapper na ang sukat nito ay 1 1/2 by 10. So naghanda nga pala ako ng drinking straw guys. Ito lang naman po ay gagamitin ko kung bumara po sa imbudo yung mga sahog ng ice candy ko. So ngayon guys, pag-uusapan po natin yung puhunan, kung magkano ba ang puhunan sa isang batch. So sa 2 buko guys, ay nabili ko siya sa halagang 80 pesos. Isang sachet na gulaman powder guys, ay nagkakahalaga po yan ng 15 pesos. 2 latang flavored condensed milk guys, ay nagkakahalaga po yan ng 116 pesos. Dahil 58 po ang bawat lata. Tapos 2 latang evaporated milk ay nagkakahalaga po yan ng 60 pesos. 1 kilong white sugar guys ay nagkakahalaga po yan ng 85 pesos. And then 2 packs ice candy wrapper na ang sukat nito guys ay 1 1/2 by 10. So nabili ko po siya sa halagang 15 pesos dahil 750 po ang isang pack. At syempre naman guys, hindi naman po titigas ang ating ice candy guys kung hindi po natin ilalagay sa freezer. So magcha-charge lang po tayo sa electric bill ng 40 pesos. Ang total po talaga sa puhunan guys ay 411 pesos. At kung ikaw ay magsisimula pa lang sa pagninegosyo at wala pa pong masyadong suki, so pwede mo naman pong hatiin yung aking ingredients guys. Para naman sa ganun ay makagawa ka na kaagad ng
ininegosyo mong ice candy. Lalo na pag may reseller ka sa ice candy guys, malaking bagay na rin po yun na may katuwang ka sa pagbebenta ng iyong ice candy. So lagi po talaga nating iisipin guys na dapat mag-i-expand po talaga ang ating negosyo. So maghanap po talaga tayo ng reseller para naman sa ganon ay kumalat po ang ating produkto at dadami po talaga ang ating benta. Hindi madali ang pagninegosyo guys, lalo na ikaw ang kusang gagawa sa produkto mo. So ito po talaga ang tipo kong negosyo guys sa ice candy na hindi na po talaga ako magluluto. Yung walang hassle at saka easy to mix na lang po. At siguraduhin din po natin na kikita po talaga tayo sa ating negosyo. Di bali na pong malibre po ang ating serbisyo, wag lang po yung oras na inilaan po natin sa ating pagninegosyo. Kasi hindi po biro na maggugol po tayo ng oras guys na wala po tayong kikitain. So ito na guys, for the refill na ang person. So nakagawa na kaagad ako ng buko pandan flavor na ice candy guys. So, alam niyo ba guys, sa pag-ice candy, mas maganda talaga pa iba-iba ang flavor na iaalok mo sa inyong mga suki. So mas maganda talagang mai-excite po talaga sila araw-araw kung ano na naman po ang flavor na matitikman nilang ice candy. O di ba? So dito po natin malalaman guys kung alin ba sa flavor na ginawa mong ice candy ang nagugustuhan ng mga suki mo. So ang benta ko nga pala dyan sa aking ice candy guys ay 5 pesos. So nakagawa po ako ng 152 pieces. Ipaalala ko lang po sa inyo guys ha na magdepende po talaga yan sa sukat ng plastic guys. Kaya hindi mo talaga maiiwasan yan guys kung lumampas ka sa 150 or hindi umabot sa 150 pieces. So ito na guys, nailagay ko na sa ayos yung ating ice candy at nang dumating po si Suki na gabi-gabi po ay bibili po talaga siya ng aking ice candy na kahit kalalagay po ng freezer ko guys ay bibilhin talaga niya kasi siya na po ang magpapatigas. So 20 pieces kaagad-agad ang aking boy na mano guys. O diba, perfect talaga pag ganito lagi ang aking mga suki. Tama, magahi doy, iguro na siya nabugno pa. So okay ra, balik 100. 20 na kabuk no ha. Okay. Dede, sakli. Salamat ha, akong suki oh. Dito po nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan niyo po ang video kong ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganun ay masagot po ang mga tanong ninyo. Paki-like and share na rin po sa video ko kung nagustuhan niyo po ang aking video. So ito na guys ang ating finished product sa ating ice candy na buko pandan. So ito na, for the moment of truth, super creamy at yummy po talaga ang ating ice candy at super lambot din siya.